Magandang araw. Itong pong programa na ito ay hatid sa inyo ng Philippine Publishing House. Ang ating segment ay pinamagatang Journey Towards Eternity. Sa travel pa lamang, going to heaven pa yan na as we pass through Orion. Ang ganda mga kapatid. Ito tayo sa ating Journey Towards Eternity. Welcome po ang lahat na ating mga viewers sa buong Pilipinas, sa buong mundo. And we are excited to listen to the Word of the Lord. Manalangin tayo. Amang banal, makapangyarihan ni Diyos. Salamat Panginoon sa inyong pinagkaloob sa amin na isang pagkakataon upang kami po ay makapagsamba at makapagpuri sa inyong. Ikaw, Panginoon, ang aming iniluwalhati dahil sa inyong pagmamahal. Kasihan nawa ang isa't isa sa amin ng inyong kabanalan at hubugin kami, Panginoon, ng iyong kaalaman. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang topic na ating tatalakayin ngayon ay crest of success. Ano ba yung crest of success? Ano ba yung crest? Parang mahirap yun, Pastora. Crest ay peak of the mountain. Yung peak ng mountain, yun ang crest. Or peak ng hill, yun ang crest. Or peak ng wave, pinakamataas, top of the wave, yun ang crest. So, ano po ang gawin natin na tayo ay maging tagumpay o magtagumpay sa buhay? 1 Chronicles 4 verse 10, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Si Jabez ay isang tao na honorable. Pero siya ay may kapansanan sa buhay. Mahirap, mga kapatid, na siya po ay may disability sa kanyang katawan. Hindi sinabi ano ba yung kakulangan niya. But the word yabet sa Greek ay parang to cry. Umiyak yung ina niya. And when we study 1 Chronicles 4, mahirap, mga kapatid. Kasi yung mga nasulat, mga pangalan, mahirap pag i-connect yung mga pangalan. At saka boring kasi pangalan. Naara bore him Huram, Heper, Temeni, and Hashatari. Mga pangalan. But, pagdating sa verse 10, ang pangalang Jabez ay may description. Honorable than his brothers. Bakit si Jabez ay naging honorable? Ito yung buhay niya. May kapansanan siya. He was undertaking some great and dangerous service in spite of being handicapped. May kapansanan siya, pero siya ay nagiging isang leader. Ano bang ginawa ni Jabez? Siya ay nagsimula sa Panginoon. Ito ang magandang prayer ni Jabez. Jabez called on the God of Israel
saying, "Oh, that thou wouldst bless me and enlarge my border, and that thy hand might be with me, and thou wouldst guide me from harm so that it might not hurt me." And God granted what he asked. Have we prayed a prayer like Jabez? Lord, bless me. Pagpalain mo ako, Panginoon. Ibigay ang inyong basbas sa aking ginawa. At saka ang inyong makapangyarihang kamay ay mapasa akin. Palakihin mo, Panginoon, ang aking teritoryo. Palaguin mo, Panginoon, ang aking organization. Palaguin mo, Panginoon, ang aking company. Yun ang prayer ni Jabez. Una na principle dito sa prayer ni Jabez is spirituality. The power of divine trust and commitment. In 1 Chronicles 4 verse 10, Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldst bless me, please bless me." Si Jabez, isang handicap, isang disabled. First time na nag-visit ako sa Thailand, visit ko doon. Yung greetings nila ay tinututunan ko. Pag lalaki, sabi ka, "Wadikap." Parang dito sa, yung ano mo, parang malalim yung, "Wadikap." Parang ganun. Parang parrot. "Wadikap." At saka gabi, "Wadikap. Wadikap. Wadikap. Wadikap." Pag babae naman, "Wadika." Yung ka. Wadika. Wadika. So, minimorize ko yun. At nag-practice ako sa hotel. "Wadika. Wadika. 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 Wadika." With a smile. In the morning, early in the morning, naglakad ako, nag-exercise. May 2 Thai girls. At nang malapit na, sabi ng 2, "Wadika." Ako naman, kasi nakalimutan ko. Nasabi ko, handicap. Handicap yung nasabi ko talaga. Buti, nag-smile na naman sila. Hindi nagalit. Si Jabez, mga kapatid, pag sabihin mo handicap siya, walang problema sa kanya. Hindi masakit sa kalooban niya. Kasi handicap talaga siya. May kapansanan siya sa buhay. Pero yung kapansanan niya ay ginawa niyang kapital upang siya ay lumapit sa Panginoon. According to Ellen White, the consecration God requires, we need canvassers, evangelists, ministers. We need people who have received the Holy Spirit and who are partakers of the divine nature. We need the Holy Spirit. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang ating Panginoong Diyos na sumama sa atin. Number 2, imagination. The power of vision. Yung ating vision, yung ating pananaw sa buhay, yung ating paningin sa buhay. Ano ba? Ito ay may kapangyarihan. Imagination. 1 Chronicles 4 verse 10, nagsabi, "Oh, that thou wouldst bless me and enlarge my border." Yun ang
Kaniyang adhikain. Yun ang kaniyang pananaw sa gawain na ibinigay sa Panginoon sa kanya. Power of vision. Enlarge my border. Palakihin mo, Panginoon, ang aking influence. Palakihin mo, Panginoon, ang aking gawain upang marami ang makaangkin ng mga biyaya. According to George Washington Carver, siya nagsabi, when there is no vision, there is no hope. Pag walang pangitain, pag walang adhikain, vision, wala tayong pag-asa. Sabi ni Helen Keller, kilala niyo ba si Helen Keller? Siya ay isang bulag. At naging successful sa kanyang pag-aaral at naging isang ganap at magaling na lecturer at author sa buong mundo. Helen Keller. Siya po ay nag-aral ng Braille. Kasi bulag siya, hindi niya makita yung mga salita. So, yung Braille, ito. Yung isang period, A. Dalawang tuldok, ito, B. Tatlong tuldok, C. Itong tuldok dito, D. A, B, C. At on hanggang Z. So, dyan lang tayo muna sa D. Kasi hindi tayo bulag. Pag mabulag na tayo, hoping hindi joke lang yan, patuloy natin. But yun ang Braille. Just touching yung mga dots. Yun ang ginawa ni Helen Keller. At nagtagumpay siya. At sa kanyang sinabi to inspire the people, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. You have the sight but no vision. You are worse than the blind people. Grabe talaga, mga kapatid. So we need to have vision. Kailangan tayo ng adhikain. Kailangan tayo na may magandang pananaw sa buhay upang tayo ay may pag-asa. At si Helen Keller, may kapatid dito sa Pilipinas. Sino ba ang kanyang kapatid? Parang kilala nating lahat yun Si Mosquito Keller. So parang hindi tayo makalimot sa kanyang sinabi. Importante yun. We may dwell on things unseen and eternal, which will be discerned by spiritual vision. It is by seeing Him who is invisible that we may obtain strength of mind and vigor of spirit. It is in seeing Him who is invisible. Ang makapangyarihan ng Diyos na hindi natin makita sa ating mga mata. And obtain strength galing sa Kanya. Strength of mind. May strength pala, may lakas pala ang ating utak, mga kapatid. At kailangan natin yun. And vigor of spirit. Number 3, develop your talents and abilities. Anong sinabi sa prayer ni Jabez? And that thy hand might be with me. Ang inyong kamay, Panginoon, ay mapa sa akin. Payabungin natin ang ating mga talento at abilidad. Master your skills and talents. Gaya ni Jabez, nagtagumpay siya because of this principle. Ano ba yung spelling ng success? May nagsabi, Pastor, ay mali yun. Doon ako sa paralan. Ano bang spelling ng success? Mga
may price. Pastor, simple lang yan. Bakit itinanong po, nagtanong ka pa? Simple lang yon. SUCCI. Mali. Wala talagang nakaangkin sa price na 1,000. Ang spelling ng success, HAD. It's HARDWORK. Ano ba yan? Hard work. That is the spelling of success. Kailangan na ating gawin sa lahat nating kakayahan na payabungin ang ating talento at abilidad. At it needs hard work upang tayo ay lumago sa buhay. Sabi ni Joel Barker, vision without action is a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. Ang ganda. Vision with action can change the world. Ano ba ang ating adhikain? Ano ba ang gusto natin na matulungan natin ang ating bayan, ang ating mundo? Vision with action. Si Alexander, he was a military commander at the age of 18. King at 20. Ruler of Greece, Western Asia, and Egypt at 24. Conqueror of the Persian Empire at 28. He died at the age of 32. Living a legend unmatched in history, Alexander opened Western Asia to Greek thought and culture. Alam nyo, matindi talaga si Alexander. And that's the reason why tinawag siyang Alexander the Great. Commander, General at the age of 18. Biro mo. Ang galing talaga ni Alexander. And he was king at the age of 20. At in-expand niya, pinalaki niya yung kanyang teritoryo hanggang sa buong mundo at the age of 24. His remarkable conquest, he never lost a battle. Ang galing. He never lost a battle. His captivating personality established him as a legend. His brief whirlwind career gave rise to a story that at one point he wept because there were no worlds to conquer. Umiyak na siya. Grabe, ang tindi talaga ni Alexander. He became strong because of his father, King Philip, trained him to be a good military commander. How much more to you and me? The Lord does not only train us, but most of all, He will be with us, that we will become conquerors more than Alexander. Ang Panginoon ay nagsabi sa Joshua 1:9, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not dismayed, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. God, a powerful God will be with us and give us success. According to Ellen White, angels accompany and prepare way. Ang ganda mga kapatid. Wala pa tayo doon sa lugar, nandyan na ang mga anghel. Pagkasama natin ang ating Panginoon. Kapag ang ating mga pananaw galing sa Panginoon. Kapag ang ating adhikain galing sa Panginoon. Hindi para sa atin, ngunit para sa Panginoon at para sa mga tao. 4. Solemnity, the power of holiness. In the prayer of Jabez, thou wouldst keep me from harm so that it might not hurt me. Wow. Holiness. Be holy. Be good always. Be holy always.
Ang ganda mga kapatid. And we need the prayer. The prayer is unceasing prayer. Is the unbroken union of the soul with God. Always pray. Ceaseless prayer. Pray and pray tayo sa Panginoon. Determination. The power of hope. Anong sinabi? And God granted what He asked. Ang determination, pagpapasya, ibinigay sa Panginoon. Kasi may determination siya. Yun ang kapangyarihan ng pag-asa. Pagpapasya, determination. Si Michael Jordan ang sabi, I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Si Winston Churchill, nung graduation, siya ay nag-speech sa pinaka-ikli na speech. Sabi niya, go on, go on, go on. Go on, go on, go on. Maikli lang ang kanyang speech, mga kapatid. Just go on. Be determined. Si Michael Dowling, siya po ay nag-introduce ng educational system dito sa Pilipinas. Dapat hindi natin makalimutan si Michael Dowling. At the age 14, na-aksidente siya sa snowstorm. Muntik na matay siya. Ngunit, may binigyan pa siya ng pag-asa sa Panginoon na buhay pa rin siya. Pero wala na siyang kamay at mga daliri at paa. At every month, every end of the month, doon siya sa government kuha sa kanyang pension. Parang naboboard na siya. Ito lang yung buhay ko. Every month kukuha ng pension ko. Sinabihan niya yung government na, pwede pa na lump sum na lang? Para makabili ako ng mga artificial na daliri, kamay at paa para makapag-aral and then makatapos. Sige, binigyan siya. May artificial na siya lahat. So, nakatapos siya ng college, naging teacher, naging principal, naging mayor, at naging congressman. Naging congressman sa Minnesota. Naging mayor ng Olivia at naging national Republican leader at naging organizer of the Philippines education system. Michael Dowling. Walang mga daliri, walang kamay, walang isang kabay, at walang paa. Ito si Michael Dowling. Na kapatid, ang pinakapaborito niya na speech, may illustration siya, may story siya, doon siya sa hotel. Tinawag niya yung boy, Boy, kunin mo yung mga daliri ko. Kinuha. Ano ba to? Artificial? Boy, kunin mo yung kamay ko. Kinuha ng boy. Ano ba to? Ang robot ka. Boy, kunin mo yung paa ko. Parang natakot na yung boy. Kinuha niya. Parang aswang sa isip niya. Aswang to ah. Takot na talaga siya. Sir, uwi na ako. Labas na ako. Boy, kunin niyo mo yung paa ko. Kinuha niya. Parang multo to. Takot talaga siya. Sir, labas na ako. Boy, last na lang. Kunin mo yung ulo ko. Ay, hindi na talaga. Lumabas ang boy ng hotel. At saka nagsabi, vampire, 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 vampire. At tawa ng tawa si Michael Dowling. Mga kapatid, may kapansanan siya sa buhay. Ngunit kanyang ibinigay ang kanyang sarili sa Panginoon. May determination siya at naging tagumpay sa buhay. Kung tayo nandyan sa Panginoon, tayo ay magtagumpay. Hindi lang dito sa mundo, hanggang sa langit na bayan. Tikman natin ang ganda ng langit
na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na siya po ay magbigay sa atin ng tagumpay dito at siya po ay magbigay sa atin ng tagumpay sa langit na bayan na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Tayo lang ay manalangin sa Panginoon at ating ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Manalangin tayo. Amang banal, salamat Panginoon sa inyong pangako na ikaw ay sasama sa amin. Salamat Panginoon sa isang panalangin ni Jabez na isang handicap. Na ito po Panginoon ay aming kunan ng mga importanteng prinsipyo na kami po ay magtagumpay sa buhay. Anuman ang aming mga kapansanan, anuman ang aming mga karamdaman, anuman ang aming sitwasyon sa buhay, anuman ang aming mga hamon, anuman ang aming mga problema. Kayang-kaya po, Panginoon, pag ikaw ay aming kasama. Ibigay sa amin ang tagumpay. Pagpalain ang aming mga listeners ngayon, ang aming mga viewers. Pagpalain sila, Amang Banal, na ang inyong pagmamahal mapasa kanila at hubugin mo sila ng inyong kapangyarihan, ng inyong kabanalan. Na kami po, Panginoon, ay magtagumpay sa buhay, ay maging kaaya-aya sa inyong harapan at kami po ay magdala ng mga biyaya sa mga tao na nakapalibot sa amin. Salamat Panginoon sa iyong pakikinig sa aming samot dalangin. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Buhay Kristiyano'y iba dapat sa mundo, kagaya ng pamumuhay ni Jesucristo. Kalayaan ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at di sa kalayawan mo. Buhay mo'y iayon kay Kristo. Sa pagsunod sa kalooban niya, puso mo'y mababago. Huwag mangambang maging iba, ika'y sasamahan niya, pagkat may tunay na ligayang mamuhay sa Kanya. Tanging kalakasang nagmumula sa Diyos, ang siyang ating tagumpay laban sa tukso. Karangalan ng mamuhay ng mababa ang loob, gaya ng pamumuhay ni Kristo. Buhay mo'y iayon kay Kristo. Sa pagsunod sa kalooban niya, puso mo'y mababago. Huwag mangambang maging iba, ika'y sasamahan niya, pagkat may tunay na ligayang mamuhay sa Kanya. Buhay mo'y iayon kay Kristo. Sa pagsunod sa kalooban niya, puso mo'y mababago. Huwag mangambang maging iba, ika'y sasamahan niya, pagkat may tunay na ligayang mamuhay sa Kanya. Sa Kanya. I am a messenger.
I will go. As we commit to go house to house, person to person for Jesus, here are new books for 2022 that can go with you. Discrimination, intolerance, hatred. These happen when people do not know the value of each member of the human family from an early age. Teach children how to love beyond differences in children around the world, now with a coloring book. Read them and rhyme, dialogues and mental images, easy and enjoyable reading. Rekindle children's love for reading with all original paintings and our retelling of well-loved stories from the Bible with My Bible Treasures. Who is the Holy Spirit? Why is He a gift? Read this devotional book by Sister Ellen G. White. Alone or with your family, and ye shall receive power. Make young people's faith trending. Recall God's faithfulness and blessings with this daily devotional book for the youth by the Northeast Luzon Adventist College. #Promises of Hope. Affections, reconciliations, attachments, missions, collaborations, devotions. This year, let's invite more people to make meaningful connections with others and with God. Health and home for every home. For every home, health and home. More exciting new products are coming. I am a messenger. I will go. 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 This year, your Philippine Publishing House joins your commitment. Welcome sa ating Philippine Publishing House Books Promotion. Greetings sa lahat ng mga viewers natin, Pastor Long, sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Especially to Ma'am Letty C. sa Iligan City. How are you, Ma'am Letty? Ma'am Letty at ang ating president ng Adventist Medical Center Cebu, formerly Miller Adventist, Dr. Evelyn Pepeto. And si Sir June Kamay din sa elder natin sa Cebu Adventist Church na nakikinig sa ating programa. At dito din sa Luzon, kasi buong Mindanao to, Pastor Long, si Ma'am Margie Bueza, ang may-ari ng John and Carl Building Design. No? Mabait at matulungin sa lahat. Partner natin sa ating home building. And then sa sa Ibayong Dagat. Okay. Sa California. Mga natin, viewers natin doon, especially kay Carly Jed Kidet, yung kapatid ko. Tsaka yung asawa niya si Micah Kidet. At sa Chicago, si Ma'am Mercy Katulpos. At saka ang kanyang anak, si Aye, na ang kanyang husband ni Aye ay si Winkle. So, sa lahat ng mga viewers natin. Greetings po sa Philippine Publishing House officers, sa aming mahal na Presidente, Pastor Noy Hiasa, sa SSD, sa ating mahal na Presidente, Pastor Kaderma, at sa ating bagong na-create na mga mission, Mindoro Island Mission, and sa Iloilo, kay ating administrator, Pastor Kiri, and sa Bacolod administrators, at sa South Caraga Mission, and South Philippines, and Central Philippines, North Philippines, at sa ating mga kaibigan, sa aking brother, si Yanyan and Lilith Vistal, at si Carmor Valdedare sa Thailand, at si Nel Pengos dito sa Metro Manila. At sa lahat nating literature evangelist, sa ating mga publishing leaders, administrators, may God bless you all na tayo ay sasamahan niya sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa lahat ng ating mga kapatid sa buong mundo, sa SSD,
dito sa Pilipinas. Meron tayong good news, councils on stewardship, na paano natin mamuhay na ang ating pamilya, ang ating lahat ng membro sa iglesia ay matulungan sa pamagitan ng paano sundin ang prinsipyo sa pagiging katiwala sa ating paglilingkod, sa ating iglesia, sa ating tahanan, at sa ating relasyon sa ating mahal na Diyos. Now, mga viewers sa buong mundo dito sa Pilipinas, meron tayong manual tungkol po sa Council on Stewardship, paano tayo magiging tapat nga katiwala. Now, itong manual na to, mayroong Pastor John, itong cover ito, laminated, at mayroong 15 sections, at mayroong 68 chapters and 366 pages of book paper and 90 colored pictures and illustration. Illustrated ito, Pastor John. Now, Tama. maliban dito, ito ay isang napakabisang guide sa ating buhay paano ma-build up yung ating relationship sa Diyos na magiging buo yung ating attachment sa Kanya. Na sa ating paglilingkod na yung ating puso ay talagang matuturuan po paano tayo magiging tapat sa ating mahal na Diyos. At paano tayo haharap sa paghatol sa Judgment Day, narito, and method of acquiring wealth. Nandito rin, ituturo din dito, at precious in God's sight. Kasi po, kapag ang ating mga membro sa iglesia ay talagang tapat sa Diyos, ibig sabihin, magiging yung bang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. At yung ating pagkatiwala na preparasyon natin sa araw ng kanyang pagbalik ay lahat ng ating pamilya. Ayon sa pangako ng Diyos na kapag tayo ay tapat ng niyang katiwala, na itong ating sa ating mga kababayan na tayo ay pinagkatiwalaan po ng buo ng Diyos at ibalik natin sa Kanya ang buo. So, ngayon, ituturo din dito, Pastor John, sa Yes po. ating mga viewers, paano tayo magiging wise na mga katiwala na mag-invest sa tamang investment for the glory of our God. Ang problema, Pastor Long, sa sa society natin, pag may yung interest, lumaki yung pera, yung malaki yung interest, doon talaga ang mga tao mag-invest sa kanilang pera, doon sila mag-deposit. Ayan. Naniwala sila na makuha talaga yung pera, aside sa bangko. Kasi yung bangko, hindi naman malaki na interest ang makukuha talaga sa kasi ating inaasam-asam. Pero yung gusto ng tao na madali. Pero ang problema, ang pera nawala. Yun na nga. Kasi actually yung nasa bangko ay safekeeping lang yun. At ang ibig kong sabihin, yun po ang likas ng tao. Gusto talagang makakuha ng malaking interest sa pamagitan ng investment. But this manual, Pastor John, tuturuan tayo dito paano magiging wise na investor. Ang ganda. Oo, na sa bandang huli, magiging, sabihin natin, hindi lang productive na isang kaanib sa iglesia, magiging tapat at yun bang tamis sa puso mo na kayo ay nakibahagi sa kapwa-tao at doon po sa iglesia na kung saan kayo naglilingkod, Pastor John. Tama po yan. So, yung yung aklat natin na Councils on Stewardship, may 15 sections yun, Pastor Long. Okay. It talks about heaven's law
of benevolence and its purpose. Maganda talaga na ating maintindihan kung ano ang gusto ng Panginoon. Why we receive the blessing at anong gawin natin sa mga biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ano talaga, yung mga principles, makuha natin, maintindihan natin. At ito ang gabay. Okay. Kasi yung pera, madali lang yun maubos. Di ba? May mga tao na ang yaman talaga. May isang city na sila yung pamilya pinakamayaman. Okay. Oh, during those times. Mayaman talaga. Sila yung nakabili ng mga mamahaling sasakyan, mga Mercedes-Benz, mga Pajero. Pero, ang problema, nawala sila. Yeah. Kasi, Na yung mga anak nila, Pastor Long, naghihirap. Kasi, hindi nila naintindihan anong purpose ng Panginoon at saka anong gawin na palaguin sa paraan ng Panginoon. Palaguin ang yaman na ibigay sa Panginoon. Na from first generation, second generation, until Jesus comes. So, dito, Pastor Long, sa section na to. At saka may section din na God's work and support na hindi lang yung pera natin sa atin. Magbigay din tayo ng ikapo, Okay. tithe. Magbigay din tayo ng ating offering para sa gawain ng Panginoon. At magbigay din tayo ng tinawag na specified offering na suportahan natin yung mga naghihirap. 'Di ba? Yung yung walang mga trabaho, yung nandyan sa daan. Ano bang ginawa natin? So, dito. So, ang ideal po talaga, Pastor Long, 30% sa income natin. Okay. Binanggit mo yun, Pastor John. Ibig sabihin yung, halimbawa, 100, yung 10% goes to the tithes. Yes. Yung another 10 is the offering. Yes. Now, yung 80%, hindi pa yan sa akin. Hindi pa yun. I have to consult my God. Paano ko invest ito? Paano ko gagamitin? Kasi kung minsan, nariyan na yung 80% sa akin, na-invest ko yon sa yung bang unwise na paggamit sa pera na kung tutusin, hindi pa rin sa akin. Ipaalam ko pa sa Diyos, kung Lord, turuan mo ako paggamit dito. Itong pera na to. Kasi hindi ito sa akin. Ayon sa mga awit 24:1, siya ang may-ari. Kaya Tama. ating ibalik sa Kanya sa tamang pamaraan na hindi yung natin may tinatawag na impulse buying Yes. na hindi mo nagbili ka na para bang hindi mo na pakinabangan. Kaya mga Pastor Jun, sa lahat natin mga viewers, itong manual na to, talagang tinuturuan tayo paano mag-invest ng tamang paggamit sa resources ng Panginoon. Kasi binanggit pa dito na malaman mo na itong palang resources, doon po papasok tinatawag na test of loyalty. Tama yan. At saka, Pastor Long, itong aklat na to, turuan tayo na i-budget yung pera natin. Yung pera natin, kasi nagbigay tayo sa Panginoon, nagbigay tayo sa offering sa church, Okay? nagbigay din tayo sa mga nangangailangan. Yung yung mga Jews, mga Israelites, nagbibigay sila 33% sa kanilang para yan sa yung sinabi ko na tithe offering, may mga specified offering sila. Then the rest kanilang binabudget sa kanilang pamilya at may savings pa sila. Ang galing. Ang galing. At saka yung mga tao na sumusunod ng ganyang paraan, unti-unting lumago ang kanilang buhay. Hanggang sa second generation, gumaganda na. Nakita natin yung mga Diyos, di ba, naghihirap sila. Dati.
Yeah. Kasi ano sila yung na-scattered sila around the world, Okay. naghirap sila doon sa mga lugar na hindi sa kanilang lugar, foreign lands, especially sa Amerika. Pero doon sila lumalago dahil sa prinsipyo na ito. Ibig sabihin, Pastor John, yung prinsipyo na natutunan nila, na tinuturo ng mga church leader, hindi nawala sa isip nila. Yes po. Yung prinsipyo Yun na po. paano pahalagahan ng resources na meron tayo na maluwalhati ang Diyos. Yes po. Kasi binanggit ko sa iyo kanina na taste of loyalty. Yung mga resources na pinagkaloob sa atin. Tingnan natin sa biblical principles, Pastor Long, si Abraham, Okay. faithful ng Panginoon. Di ba lumago yung buhay niya? Mhm. Di ba? Si David, Yeah. from a shepherd boy, dahil tapat siya sa Panginoon sa yaman na naangkin niya, naging richest country in the world Wow. during that time. Oho. Ang kaharian ni David, di Israel during that time. At gayon din sa mga anak ng Panginoon, sila din lumago sa kanilang buhay. At saka dahil yung pera natin na bigay natin sa Panginoon, ang konti na lang naiwan, di ba? Aha. Yung ibigay natin sa ating mga kabataan, hindi naman natin na ibigay sa kanila anong gusto nila. 'Di ba? Yung needs nila, ating nabigay. At sa ating mga kabataan din, mga anak, doon din natutunan nila anong paraan ng paggamit ng pera. So binanggit mo yun, Pastor John. Actually, sa ating mga viewers, sa lahat nating mga kaibigan, mga kapatid, pag maunawaan natin na yung resources natin ay kaloob ng Diyos, ay pahalaga natin. Kasi galing sa Diyos yun. At ating gagamitin na merong purpose. Tama. Yung bukal sa puso, natuturuan tayo paano mamuhay ayon sa prinsipyo na nais ni Lord na ating gawin sa buhay natin at sa ating pamilya sa iglesia. At nakikita sa komunidad kung paano tayo mamuhay na sumang-ayon sa manual o sa guide, sa counsel ng ating mahal na Diyos, Pastor John. At saka dito din, pinopromote, Pastor Long, yung danger in prosperity. Danger. May danger pala. Okay. Pag yung pera natin, marami na, danger yun. Problem yun. Ha? Pag marami na tayong pera, problem yun. So, danger. Okay. Kasi sinabi dito sa topic, danger in prosperity. So, sa page 155. So, may danger pala. At yung mga dangers na yon, may tinawag ng wealth misused. Mhm. At saka, dapat, yung pera natin na sobra, ibigay natin sa gawain sa Panginoon. Itulong natin sa iba. Okay. Oh, kasi yung natin, pera natin dito, Pastor Long, iwanan natin. To. Mhm. Hindi natin madala sa libingan, hindi Sa ito libingan. madala. Hindi talaga. Hindi ito pwede. Mm. Dalhin, kasi hindi na ito magamit. Pero yung pera natin, gamitin natin na marami ang ating may akay na mga kaluluwa sa panan sa Ginoo. At ang nakaganda, Pastor Long, is sa last section, nagsabi, the reward of faithful steward. Ang ganda. The place of reward as a motive in service. May treasure ka. Mayaman ka sa langit na bayan. At ikaw, tayong lahat na tapat sa Panginoon ay dalhin niya sa langit na bayan. Wow, ang ganda. Ay, ang ganda. So, ibig sabihin, Pastor John, kapag ako ay tapat na katiwala, para bang araw-araw ako namuhay na nag-invest ako, nag-deposit ako for my
sasabihin nating preparation na somehow, pagdating ng araw ng reckoning, masasabi ni Lord sa akin na, wow, katiwalaan ang katiwala, happy ako sa iyo. Ang ganda, di ba? Happy ako sa iyo. Yan ang sinabi. Di ba? Yan ang sinabi ng Matthew 25 na well done, good and faithful servant. Enter thou into the kingdom. So, Ang gandang- yun ang inaasam-asam natin na ating marinig sa pagdating ng Panginoon. Pag hindi natin ginamit yung pera sa paraan ng Panginoon, hindi tayo tapat sa Panginoon. Baka ang sabi ng Panginoon, hindi ako nakilala, hindi ko kayo kilala. Yun ang danger. Oh, yun ang danger. So, mahirap. So, ito, mga kapatid, magbili kayo. Bigyan nyo bawat anak nyo. Importante ito. So, ibig sabihin, Pastor John, itong council on stewardship, hindi lang po ito sa tatay sa tahanan, kundi kasali ang nanay, kasali ang mga anak. Yes. Ibig sabihin, kung meron ang isang pamilya, mga kapatid sa church, meron kayong 5, tag-isa kayo ng manual, Council on Stewardship. Kasi ito, Pastor John, is guide ito for preparation sa ating heavenly home. Yes po. Na yung ating membro sa ating tahanan, marunong sila mag-invest ng resources buhat sa Diyos. Yun po. So, yun po ang aking masabi sa ating mga viewers. Itong good news para sa inyo na itong Council on Stewardship, napakabisa at subok na po ito na ating sundin dahil ito ay hango po sa sagradong salita ng Diyos na tinatawag na Sagrada Escritura, Pastor John. Saka yung writer natin ay talagang very experienced and very knowledgeable. Kasi marami na siyang sinulat na mga aklat. At saka, she is inspired by the Lord to write. Ibig sabihin, Pastor John, binanggit mo, ang writer dito ay hindi lang po siya natuto, but by heart, practice niya araw-araw for the glory of God. Saka prophet siya ng Panginoon eh. Wow. So, nakita niya yung anong kailangan ng mga anak ng Diyos. Now, Pastor John, sa tingin mo ba kapag ang lahat ng membro sa local church ay mga tapat sa pagtupad sa mga payo buhat sa Diyos, maging buhay ang ating local church at maging masaya at maunlad dahil po ang bawat isa ay mayroong puso sa pagsunod sa mga payo buhat sa Diyos, Pastor John. Yun. Saka, bisitahan natin ang ating ABC, it is ES office doon sa ating mga missions. Ayan. At saka mga conference, mabili natin to. At saka sa lahat din ng mga kapatiran natin na gusto, wala silang access sa ating mga pastors. So, kailangan talaga, Pastor Long, na magbili ang bawat isa. Investment to eh. Yeah, investment. To. Hindi lang dito sa mundong ito. Hanggang sa langit na bayan na handa ng Panginoon. Amen. Ang kagandahan dito, Pastor John, ang presyo dito is mahigit 1,000. But good news sa ating church member, sa ating viewers, ay ito ngayon ay hindi umabot ng 500. Yun. Biro mo, 1,003 something. But ngayon, dahil sa tulong po, ang program ng ating organization na matulungan sila sa mababang presyo, only 450. Salamat, Pastor Long. Dito na tayo sa ating prayer, mga kapatid. Ating i-pray, Pastor Long, yung mga kapatid natin na sila po ay makaangkin ng mga biyaya ng ating Panginoon upang itong mga aklat, especially itong councils on stewardship, mabigyan lahat ang kanilang mga anak at ito po ay maging gabay
sa kanila na mamuhay na masaya at puno ng ligaya at lumago sa buhay hanggang sa langit na bayan na ihanda ng Panginoon. So, pag-pray natin ang ating mga mababait na mga literature evangelist na sa kanilang pagbahay-bahay sa mga kapatid natin, sila po ay magkaroon ng mga biyaya galing sa Panginoon at sila po ay lumago sa kanilang mga hangarin sa paglingkod sa gawain ng Panginoon. Okay. Tayo po'y manalangin. Mahabagin naming Diyos, sa oras na to, muli kaming lumalapit sa inyo. Dala namin ang aming pagpapasalamat dahil inyo kaming tinubos doon sa cross sa inyong nag-iisang anak. At inyo kaming pinili na inyong mga anak. At inyo rin kaming tinanggap na inyong kamanggagawa sa sagradong iglesia na inyong tinatag. Napakapalad namin, aming Ama. Sa oras nito, idalangin ko po ang aming mga leader. Buhat sa Conference, sa Division, Union Mission, hanggang sa lokal ng iglesia. Dalangin namin ang lahat ng mga viewers sa aming napag-usapan tungkol po sa isang tapat nga katiwala. Na itong aming napag-aralan ngayong oras na to ay inyong dalawin din sila. Mahabag po kayo sa amin, aming Ama, na sa aming paghantay sa inyo, maging makulay ang buhay namin dahil kayo ang aming kasama. Dalangin namin ang aming mahal na mga pastor, ang aming mahal na mga leaders sa mga iba't ibang institution, sa mga school, sa mga paggamutan. Dalangin din namin ang aming mga administrators sa iba't ibang union, mission, conferences, at mga institution. Maawa po kayo, aming Ama. Idalangin namin ang Philippine Publishing House, ang aming mga officer, ang aming mga workers, mga managers, chief manager, mga direktor sa mission and conferences, mga EP-email, mga literature evangelist. Maawa po kayo, aming Ama. Dalawin nyo rin sila. At po, idalangin namin ang aming mga administrators sa iba't ibang conference at mission. Panginoon, mabigat ang kailang gawain tungkulin. Dalawin niyo po sila, aming Ama. At ngayon, umaga, lahat ng mga membro kaanib sa iglesia, sa aming napag-usapan ng sekreto sa tagumpay sa pagsunod sa inyo sa pamagitan ng pag-aral ng Council on Stewardship, na maging sa paghantay namin sa inyo, mamuhay kami ayon sa nais nyo. At idalangin din namin ang lahat ng mga viewers, hindi lang dito sa bansa ng Pilipinas, kundi sa ibang dako, sa ibang bansa sa mundo na sila'y nakikinig, na itong Councils on Stewardship, malaking bagay kapag aming pag-aralan ito na ang aming pagkatiwala mahanda sa pagdating ni Jesus at ayon sa inyong pangako na ang lahat ng mga tapat pagdating ni Jesus, sasabihin niya, halina po kayo, aking mga anak na aking minahal, tayo na. Mag-enjoy tayo doon sa langit kasama ang buong pamilya na walang mawaglit. Bagkus lahat kami sama-samang magtira kasama ni Jesus at mag-enjoy kasama ang buong pamilya, ang buong iglesia, doon sa langit na bayan kasama ang mahal naming Diyos na aming hinantay na aming tagapagligtas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating yaman ay galing sa ating Panginoon, ating ingatan ito upang tayo ay tumago hanggang sa pagdating sa ating Panginoon. Maraming salamat sa lahat po. Sana ang Diyos ay ating gabay habang tayo naghantay sa Kanya sa lupang ating tinitirahan.